So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa mga taong sobrang nagmamahal po kay Chris na Pekeng Koreana. So another topic po yung pag-uusapan po natin. So mula po ito sa naging vlog ni Chris na in-upload po niya ng maagang maaga last May 29, 2026 nga po. Kung saan nga po is talagang sobrang nakakabilib itong si Chris na kasi kahit na bagong gising lamang po siya sa vlog po na iyon at kitang kita pa nga po natin yung pamamaga nga po ng kanyang mga mata dahil nga po galing po siya sa pagtulog ay napakaganda pa rin po talaga ni Chris na siya po yung klase ng babae na kahit na bagong gising, kahit na walang ligo is talagang napaka-natural po ng kanyang beauty. Hindi ko naman sinasabi na yung iba is hindi natural yung beauty kapag bagong gising, pero si Chris na kasi ibang iba po talaga siya at nakakabilib po siya. At kahit na walang makeup nga po, di ba, is talagang napaka-natural po ng kanyang beauty. Kaya marami nga po ang nagagandahan po sa kanya, marami nga po ang bumilib sa kanya. Pero ang pinaka nakakabilib nga po talaga kay Chris na is hindi yung panlabas na anyo po niya, but then yung kanyang panloob po na pag-uugali, panloob na kakayahan kasi talagang napaka mapagmahal po niya sa kanyang pamilya, napaka bait po niya at the same time siya po yung klase ng tao na talagang ina-appreciate po lahat po ng tulong na natatanggap po niya, lahat ng blessings na natatanggap po niya talagang ina-appreciate po niya at sobrang grateful nga po siya sa lahat ng mga taong naging paraan o naging daan po para maabot po niya kung ano man po ang naabot po niya ngayon. At in that video din po is talagang nakita rin po natin kung gaano po niya kamahal ang kanyang lola. Talagang lola's girl itong si Chris na, di ba? Kasi galing nga po siya doon sa Megkawayan sa kanyang tita or tito ay bumalik po siya doon sa bahay ng kanyang lola para kunin sana yung tripod and then wala nga po ang kanyang lola doon, di ba? So alam po ni Chris na kung saan po hanapin ang kanyang lola. Alam po niya na andun ito sa may kakawan, andun ito sa bukid. Kasi talagang si Chris na kasi lumaki sa kanyang lola. So alam po niya kung ano yung ginagawa ng kanyang lola. Kapag wala ito sa bahay, panigurado po siyang andun po ito sa bukid. At yun nga, naabutan nga po niya doon ang kanyang lola na nangangahoy. At itong si Chris na talaga is talagang laking bundok sanay na sanay po siya sa gawain po sa bundok at matik po, walang sabi-sabi, matik po na tinulungan po niya kaagad ang kanyang lola at ang kanyang pinsan nga po sa pangangahoy po nila. At nakakabilib din pong itong lola ni Chris na siguro si Chris na is talagang nagmana po sa kanyang lola at sa kanyang mga magulang syempre. Dahil nga si lola kahit na matanda na po siya is talagang napakalakas pa po ng kanyang mga tuhod, ng kanyang pangangatawan at talagang nangangahoy pa po sa bukid. At siguro yung mga lola po kasi natin, yung mga lolo, yung mga matatanda na ba, kasi dati hindi, kumbaga sanay po sila sa mga gawain kasi sa bukid, sanay po sila na may ginagawa po sila, kaya up until now kahit na matanda na po sila is kumbaga malulusog or ang tawag yan, matitibay pa rin po ang kanilang mga tuhod, unlike po sa mga tao po ngayon like me, kahit na napakabata pa po, 30 plus years old pa, 40 plus years old, mga 50 plus years old is talagang nanghihina na po ang mga tuhod dahil nga po sa mga ginagawa like yung mga pagkain, yung ganito ganyan, di ba? Unlike dati na puro gulay. Kaya nakakabilib po ang mga matatanda po talaga dati, especially ito yung lola ni Chris na alam po natin na napakasipag po talaga. At inulit ko nga po yung kasipagan ni Chris na is talagang nagmana po siya sa kanyang lola. And hoping na itong si Chris na sana hindi po siya magbago, manatili po sana siyang mapagkumbaba, manatili po ang kanyang pagmamahal sa kapwa, especially pagmamahal po niya sa kanyang pamilya. At alam ko naman na hindi ito magbabago kasi 'di ba kahit na medyo may pera na nga po siya ngayon is andun pa rin po sa kanyang puso po ang pagbubukid or mga trabaho sa bukid. Talagang hindi po yun nawala sa kanya kasi doon nga po siya lumaki, yun nga po ang kanyang kinagisnan na trabaho. Kaya sanay na sanay pa rin po siya at hindi nawala po sa kanya yung kumbaga skills po niya sa bukid. Hindi siya naging maarte unlike sa iba na na nakatungtong lang ng city, nakapagtrabaho lamang sa city, nakatira lamang sa city, is talagang nagiging arte na po at ayaw na pong umuwi sa bukid. Pero si Chris na mas pinilit po niya na bumalik sa bukid para matulungan ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. At doon po tayo mas lalong bumilib po sa kanya. So nakakabilib na po ang kanyang kagandahang
angkin sa panlabas at mas nakakabilib po ang kanyang kalooban na angkin kasi napakabuti po talaga ng kanyang kalooban at yung mga ginagawa po niya is talagang nakakahanga po talaga. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Elani Baring, ito talaga likas na Pilipina, walang vlog kundi sa kalikasan, magandang ehersisyo, makaluma, hindi puro party, hindi food porn vlog, hindi puro pasyal, likas nang umiikot ang buhay niya sa bukid. Kakaiba talaga yung ganitong vlogger na may kita mong buhay na natural, walang karangyaan, walang socialite, kakaiba ang buhay na binabahagi niya sa mga viewers niya. Good job, baba. Yun nga po, isa rin po siya nakakahanga po kasi talagang ipinapakita po ni Chris na kung gaano po kaganda ang Pilipinas, especially yung sa part sa kanilang lugar. Talagang napakaganda po ng kanyang ginagawa rin po kasi naipapakita po niya yung mga ginagawa ng mga tao sa bukid na ganun pala kahirap ang kanilang ginagawa bago pa sila makakain. Is kailangan muna nilang magsakripisyo, magtiis, umakyat sa napakatarik na bundok tapos napakainit, magtatrabaho doon. So yun po yung pinapakita ni Chris na sobrang hinangaan din po ng lahat kasi yun nga, hindi tulad nga po sa ibang vlogger na mostly nasa city, ganito ganyan, kain dito, kain doon, pasyal dito, pasyal doon, di ba? So si Chris na pumapasyal naman po siya pero ipinapakita po niya sa atin yung kagandahan nga po ng kanilang lugar. Lynn Miyaga, super ganda talaga kahit puno ng pawis. Ingat dahil sa pagmumotor, oy, maputik kaya ang daan. Oo nga po, ingat-ingat sa pagmumotor especially na medyo pangit talaga yung panahon dito sa Davao ngayon. Palaging umuulan kaya maputik talaga ang daan. Kaya mag-iingat sila always kasi parang nabanggit po ni Chris na doon, kasama po niya ang kanyang pinsan na muntik na nga po silang madisgrasya dahil nga po sa putik, kumbaga napakaputik na daanan. Kaya always sana silang mag-ingat sa bawat pagbabiyahe, pagmamaneho at hoping na sana mag-helmet na po sila next time kahit na malapit lang po ang kanilang pupuntahan para safety po talaga. Jean Tabanyag, ang ganda mo talaga Chris kahit kakagising lang, very natural ang beauty mo kaya dami inggit sa imo. Oo nga po, very natural po ang kanyang beauty kaya nga po maraming naiinggit, maraming nang babash kasi nga po naiinggit po sila kasi kailangan pa nilang mag-makeup para gumanda. Pero si Krista hindi na kailangan ng makeup. Talagang natural po ang kanyang kagandahan. Lutus Agbay, si Krista kahit nagbuhat yan ng kahoy na panggatong, maganda pa rin, walang katulad. Kaya Krista, pagpatuloy mo lang ang pag-vlog. Ingat lagi. God bless to. Diba? Kumbaga nagbuhat po siya kasi doon ng kahoy. Yung pinangahuyan po ng kanyang lola at ng kanyang pinsan. Siya ang nagbuhat. Ang bigat po nun kasi parang basa pa po yata yung mga kahoy po na iyon. Yung iba, I mean. Tapos yun, pagdating po doon, pawis na pawis po siya pero yung kagandahan po niya is talagang hindi nawawala. Medelita Valenzuela, hi Chris, good morning. Thanks sa vlog mo today. Masipag at mabait ka. Sobra. Kita lang kita na masaya. Buo na ang araw ko. More vlog please. Always looking forward sa upcoming vlogs mo. It make my day. Ingat sa pag-motor watching from Dubai. O diba? Makita lamang daw po ni Madam si Krista na masaya is buo na daw po ang araw po niya. Grabe po yung support ni Ma'am, grabe po yung pagmamahal ni Ma'am at alam kong mostly majority po sa mga nagmamahal kay Krista. Ganoon din po, kung makita natin masaya si Krista is masaya na rin po tayo at buo na rin po ang araw po natin. Jeanette Priscilla, yan ang tunay na ganda, bagong gising lang pero maganda talaga. Pupunta ako ng Davao, sana makita kita ng personal. Yan. So hoping magkita po kayo Ma'am ni Krista. I-message nyo lamang po siya sa kanyang Facebook page na Krista Mahusay Vito or yung page po na kanyang ate na si MJ Hermino. Salome M, nabitin ako sa video na to, biglang nag-thanks for watching. Buti na lang dumating ka day Krista, nakawawa lola mo magbuhat ng panggatong na kahoy. Yung mga anak ni ate may masipag mabait, talagang laging nakaalalay sa lola. At kay Krista pag siya'y may gagawin nakabuntot sa kanya mga pinsan niya, magkakasama silang lahat na magkamag-anak. Yun nga po nakakatuwa kasi kapag nag-vlog po si Chris na kapag andyan po ang mga pinsan po niya, talagang nakabuntot po ang mga pinsan po niya sa kanya. So nakakatuwa kasi banding na rin po nilang magpipinsan po yun at captured pa sa vlog po ni Chris na. So parang magandang memories po ito na mapapanood po nila pagdating ng araw. Betty Kalinga, good morning Krista, ang ganda mo talaga anak, very natural ang beauty mo kaya maraming inggit sa'yo, laban lang sa buhay, huwag pansinin ang mga bashers mo. Wala lang magawa sa buhay yan. Dito lang kami, mga nagmamahal sa'yo. Enjoy every minute of your life lang ka. Ayan. So tama, enjoy every minute of her life po talaga. Hayaan yung mga bashers po na yan kasi talagang inggit lamang po yan sila. Gusto lamang po nilang guluhin ang napakagandang buhay ni Krista. Kaya hayaan sila kasi hindi yan sila magtatagumpay sa kanilang mga plano sa buhay nila.
Annalisa Bunag, siya talaga yung batang may kusa na tumulong. Kita mo naman kakarating niya lang sa, siya na yung nag-itak ng kahoy. Kung iba yan, kunin niya lang yung tripod, alis na, hi Krista, tuloy mo lang yan. Oo nga po di ba? Walang, hindi siya inutusan na, Krista, tulungan mo ako dito. Matik agad, talagang tinulungan niya kagad ang kanyang lola at ang kanyang pinsan sa pangangahoy. Talagang may kusa po siya Esmer Enolva, mabait at masipag, ibang babae ng ganyan hindi natutulong sa lola, pero si Chris maski may pera siya hindi siya nagbago. God bless. Yun nga po, hindi talaga nagbago si Chris na talagang andun pa rin po yung kanyang pagkukusa, kabaitan at pagmamahal po sa kanyang pamilya. So yun po, I think hanggang dito na lang po. God bless and bye for now po.